At sa balitang Hollywood, Charlie Sheen pinasisipot sa korte kaugnay ng umano'y bantang pagpatay sa kanyang asawa. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Darito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. ₱50 centimos na provisional fare increase na hiningi ng mga jeepney operator, hindi pa pwedeng pagbigyan ayon sa LTFRB. Paliwanag ni LTFRB Chairman Alberto Swansing, kailangan munang umabot sa ₱40 ang kada litro ng diesel bago pa pwede mapag-usapan ang pagtataas sa pasahe. Sa ngayon, mahigit ₱30 ang presyo ng kada litro ng diesel. COMELEC tuloy-tuloy pa rin paghahanda para sa automated election sa Mayo ayon kay Director James Jimenez. Tagapagsalita ng COMELEC, 8,000 automated machines na ang na-i-deliver kahapon. Mahigit 9,000 makina naman ang inaasahan nilang ma-i-deliver sa susunod na mga linggo. Sa ngayon, nasusunod ng COMELEC ang kanilang timetable kaya't may panahon pa raw para itest sa mga makina. Sa Pebrero naman, magsisimula ng sanayin ng mga opisyal ng COMELEC habang sa Marso naman sasailalim ng pagsasanay ang mga guro. Pagtitiyak pa ni Jimenez, ligtas sa hacking ang automated elections. Kaya't wala raw dapat ipangamba ang publiko sa kabila ng magkakasunod dahil insidente ng hacking sa mga website ng mga ahensya ng gobyerno. Incoming Health Secretary Esperanza Cabral, labis na ikinagulat ang pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kalihim ng Department of Health. Sa panayam ng unang balita kay Cabral, sinabi niyang nitong Biyernes ng gabi lamang niya nalaman kay Executive Secretary Eduardo Ermita ang kanyang bagong assignment. Pero ikinatuwa niya ang tiwalang ibinigay daw sa kanya ni Pangulong Arroyo. I have very limited time. I just have 5 months in the term of the President. So what I'm going to do is continue the good programs of Secretary Duque. It might be a little too late to start new things, but I want to assure you that I will do my best in order to help improve the healthcare situation in our country. Isang truck na may sakay na tropa ng United Nations sa Lebanon nahulog sa bangin. Patay sa aksidente ang sakay nitong UN soldier na taga Denmark. Sugatan naman ang isa pa nitong kasamahan. Kabilang sila sa UN Interim Forces in Lebanon na tumutulong sa militar ng Lebanon na mapanatili ang kapayapaan doon matapos ang hidwaan noong 2006 sa pagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah. Daang-daang pauwikan na rescue sa Mike Kennedy Space Center ng National Aeronautics and Space Administration sa Florida, USA. Nangihina na ang mga nanganganib ng loggerhead sea turtle nang makita sila ng mga eksperto ng NASA. Napadpad sila roon dahil sa biglang paglamig ng tubig sa dagat, bunsod ng malamig na panahong bumabalot sa malaking bahagi ng Amerika. Nagtulungan ang mga NASA expert at conservation agent na masagip ang mga pauwikan. Sumailalim muna sila sa check-up at ginamot bago dinala sa mga pasilidad na may mas mainit na tubig. Paghahalo ng kulay at mga bagay na luma't bago, mauusong tema ng interior design sa 2010. Para sa ilang designer sa Amerika, magiging in po ngayong taon ang pangongolekta ng mga antigong kagamitan, lalo na sa mga kabataan, para makabawas sa carbon footprint. Mauuso rin ang pangongolekta at pagmi-mix and match ng mga tila patapon ng bagay o yung tinatawag na junk tick. Mamamayani rin ng gray at black para sa tinatawag na moody hipster design. Mauuso rin po ang mga bright color tulad ng tomato red, lavender, pink at purple. St. Anthony's Chapel sa Poland matatagpuan sa underground salt mines. Bagamat kakaibang kinalalagyan ng chapel, patuloy pa rin itong dinarayo ng mga deboto. Kakaibang karanasan ng pagbisita sa mine chapel, 2 hanggang 3 oras ang lalakarin bago makarating sa minahan. Mahigit 40 religious objects din po ang inukit sa minahan. At pagdating sa loob, makikita naman ang altar na may detalyadong carvings, gayon din ang mga inukit na imahe ng mga santo at monghe.
Charlie Sheen, personal na harap sa pagdinig sa kaso ng umano'y pananakot niya sa kanyang asawa. Tinanggihan ng hukom ang request ng aktor na mag-participate sa trial sa pamamagitan ng telepono. Araw ng Pasko na magsumbong sa mga otoridad si Brooke Mueller Sheen matapos umano siyang takutin at tutukan ng kutsilyo ni Charlie. Inaresto ng mga otoridad si Charlie pero pinalaya rin siya matapos makapagpiyansa. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang balita space, message space, ang inyong pangalan at address, padala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang ipila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio. Ito ang unang balita.